Binuksan niya ba o mas lalo lang itong kinontrol? Ito nga ang malaking tanong matapos i-declare nitong si Donald Trump na permanently na open na ang Strait of Hormuz. Pero sa likod nga ng pahayag na ito, may isang katotohanang hindi binabanggit na meron pa ring blockade. Sa loob nga lamang ng ilang araw, biglang nagbago nga ang galaw ng rehiyon. Mga oil tanker umatras, ilang barko ang hindi makadaan at ang takot sa merkado mabilis na kumalat. Habang nangyayari nga ito, unti-unting lumitaw ang presensya ng US Navy, hindi bilang tagamasid kundi bilang kumokontrol. Ito ay hindi nga simpleng open route, ito nga ay isang militarized corridor. Nagsimula nga ang lahat matapos bumagsak ang usapang pagkapayapaan sa gitna ng Estados Unidos at Iran. At kasunod nga nito, isang mabilis at matinding aksyon ang ginawa ng US. Deployment ng naval forces, pagpapatupad ng blockade at paghinto ng galaw ng mga barko papasok at palabas ng Iran. Isang hakbang nga na nagpataas agad ng tensyon sa buong mundo. Sa gitna ng krisis, lumabas nga ang pahayag itong si Donald Trump na ayon sa kanya, hindi na ito mangyayaring muli. Bukas na ang strait para sa lahat. Higit pa nga rito, sinabi niyang ang China ay sumang-ayon na huwag magpadala ng armas sa Iran. Isang pahayag na kung totoo ay maaaring magbago sa takbo ng sitwasyon. Ngunit nga sa aktwal na nangyayari, ang strait ay nananatiling nasa ilalim ng kontrol ng militar. Meron pa rin ang blockade, may limitasyon pa rin at hindi rin normal ang daloy ng kalakalan. At ang China, tahimik lang. Walang opisyal na kumpirmasyon, walang malinaw na kasunduan. Kaya nga ang tanong, ito ba ay isang kasunduan o isang estratehikong pahayag lamang? Hindi nga aksidente ang pagbanggit sa China dahil sa likod nga ng krisis na ito, may isang mas malaking laban, kontrol sa enerhiya, impluwensya sa rehiyon at balanse ng kapangyarihan sa mundo. Sa pagkontrol nga sa strait, hindi lamang Iran ang naapektuhan, pati na rin ang mga bansang umaasa dito. At dito na nga pumapasok ang tunay na laro. Sa madaling salita, oo, may pagbubukas na nangyayari, ngunit hindi ito kalayaan. Ito nga ay kontroladong paggalaw. Oo nga't may sinasabing kasunduan, ngunit wala pa itong kumpirmasyon. Ito nga ay hindi pa kapayapaan. Ito ay isang delikadong balanse sa pagitan ng diplomasya at kapangyarihan. At habang nananatili nga ang ibang panig, may isang bagay na malinaw. Hindi pa tapos ang kwento. Ikaw, sa tingin mo, hakbang nga ba ito patungo sa kapayapaan o simula pa lang ng mas matindi pang laban?